Sandali na nga. Ano pong pinabalak niyong gawin sa akin? Alam mo, nawala dahil sa'yo ang pondo namin para makapag-happening. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang. Kailangan pagbayaran ng pagkukulang sa amin ng pinakamamahal mong si Baki. Natitiyak kung naalala niyo pong lahat. Itong si Kelso Mikato. Ang balita ko, 3 taon din siyang nagpaloko sa kung ano ng mga bisyo. Ngunit nagbalik loob na siya. At ngayon ay makakasama na ninyo dahil siya'y nagpasya na ipagpatuloy ang kanyang mag-ensayo dito sa banal na Karate-do. Gusto ko lang malaman, baka meron naman sa inyo na gusto makipag-ensayo sa kanya? Ako! Takagi. Oo nga pala, isang tagapagturo ang nararapat na humarap sa kanya. Kato, natatanda mo pa ba si Takagi? Tandang-tanda ko siya. Kapag papalapit ng laban niya sa komite, parati na lang biglang sumasakit ang tiyan niya ng walang dahilan. Tinagurihan kang nuclear warhead sa mundo ng karate noon. Pero hindi ko inakala maduduwag ka sa pistol at tatakas pabalik sa mundong ito. Kahit water pistol nga, hindi mo kaya eh. Sira ka talaga. Baki, ano, may natututunan ka ba sa panaginip mo? Pasensya na po, sir. Hoy, nasa tama pa bang pag-iisip mo? Akala mo ba matatamaan mo mata ko sa ginawa mong yon? Pero kahit hayaan ko, hindi mo pa rin masasaktan ng mata ko. Kato, umanda ka! Tamang-tama. Tuturuan ko kayo kung anong tunay na pakikipaglaban gamit ang karate. Sa palagay ko, mas mabuti kung hindi ko muna kayo papakialaman sa mga ginagawa niyo. Uy, nagagawin mo mamaya, ha? Uy, tayo mamaya, punta tayo sa gym, ha? Oh, sige, tingin ko. Workout tayo. Wala akong dalang rubber shoes. Wala. Sige, meron ako extra. Meron kita. Uy, tingnan niyo siya, oh. Ano? Hindi kasi ako nakapag-almusal kanina eh. Kaya naparami yatang nakain ko ngayong tanghali. Bigyan pa rin ako sa kanila. Kulang pa lahat kayo para makontento ako! Baki! Ay, iiwas na naman yata sa paglilinis. Mahirap talaga ang buhay ng babae kung tamad na lalaki. Tumigil ka nga dyan. Paano naman laging tulog sa klase ang lalaking yun? Tapos ang takaw pa. At madalas siyang nag-a-absent. Sobrang burara naman niya. Alam mo, Sakura, dapat pinag-iigpitan mo yung boyfriend mo. Ibang klase siya. Mai! Biro lang yun, ha? O, sige, mauna na ako. Pagbuti mo na lang yan. Sana naman yung lalaking yun. Lagot siya sa akin pag nakita ko siya. Pagbigyan niyo naman ako. Kapus na kapus lang talaga ako ngayong buwang to eh. Kapos na kapos din kami. Pareho lang pala tayo. Baki, di ba barkada mo kami? Di ka naman namin sinasaktan, di ba? Kung di ka magbibigay ngayon, mababaw ka lang sa utang sa susunod na buwan. Kasi wala talagang... Anong ginagawa mo ba dyan? Sakura, Sino na ng babaeng to? yan ang kalibin nitong si Baki. Sarap naman pala ng buhay mo, bakit? Mga chismoso. Manahimik na kayo dyan. Tama na, Sakura. Wala kang mapapala sa mga yan. Bakit ba hinahayaan mo sila, Baki? Bakit ba hindi mo pag-isa-isahin ng mga yan? Pag isa-isahin tayo?
Isa-isahin eh. Tatlo tayo. Paano yun? Kahit ganyan lang si Baki, kayang-kaya ng... Ano ka ba? Sakura, umalis na tayo! Oh? Bumalik ka dito! Kumapit ka! Baki! Ay, Baki! Saan ka nagpunta? Punta ka sa amin! Ligtas na tayo dito, Sakura. Bakit mo ba tinatakasan yung mga yon? Parati ka nalang ensayo ng ensayo, hindi ba? Sigurado ako hindi ka matatalo. Hindi ako nag-ensayo na mabuti para gamitin sa mga ganyang klaseng bagay lang. Kung ganon, bakit ka nag-ensayo? Sige! Ah, sandali lang! Hoy, maglilinis pa tayo! Naku naman! Master! Hinihintay na po namin ang inyong kasagutan, Master. Oo nga pala. Ano nga ba pinag-uusapan natin? Ang tungkol po sa susunod na mga kalaban ni Baki Fuma. Ngunit ang pinagtataka namin kung bakit niya siya pinaharap sa mga parang acrobat na gumagamit ng kakaibang martial arts. Ang nabalitaan po namin, binabalak daw po ninyo na si Ben Izo ang susunod na mga kalaban ni Baki Fuma. Huwag po ninyong ituloy yon. Hindi po kasi siya kasapi sa kahit anong grupo para lamang siyang naligaw na asong kalye. Ganun ba? Alam nyo, hindi ko pa nabalitaan yung mga bagay na yan. Hindi ko pa nga pinag-iisipan kung sino susunod na ihaharap kay Baki eh. Sandali lang po! Hindi po pwede! Nandiyan ba yung matanda? Ako ba? Pasensya na po! Pinipigilan ko siya pero... Lolo, sa akin nyo na lang po iharap yung si Baki. Ano ka mo? Ako naman ang isunod nyo ilaban kay Baki. Sino ka ba mayabang ka? Wala ka bang respeto? Hindi kami papayag na basusin mo ang master! Pangaiho, yan si Kiyosumi Kato. Ang paboritong alaga ni Dobu. Alaga ni Dobo? Aba, nabalitaan ko ng pangalan mo. Paborito man ako hindi ako para pagkatuwaan lang ng sino man. Ito lang ang masasabi ko. Hindi kami makakapayag na harapin mo si Baki Fuma. Ano ka mo? Ang underground battlefield ng Tokyo Dome ay banal para sa mga tunay na nagsusumikap mapabuti ang kanilang martial arts. Alam ko na nawala ka ng 3 taon at ayon sa nabalitaan ko kung ano-anong bisyong inatupag mo. Ang mga walang patutunguhang laboy na katulad mo ay walang karapatang lumaban sa lugar na yun. Anong sabi mo? At kung sinasabi mong paborito kang alaga ni Dobo, palagay ko malakas ka lang sa matandang yon dahil ikaw ang nagmamasahe sa kanya. Siguradong sigurado kung hindi ka uubra sa laban. Alam mo kung sino itong mga taon to kung humirit ah. Master, bigyan niyo po kami ng kapaliwanagan. Mahaba na rin ang kasaysayan ng underground battlefield. Siya itinatag at naging kanlungan sa pagpapamalas ng iba't ibang klaseng martial arts. Ngayong nalalapit na sa tuktok yang si Baki Fuma na wala namang sinusunod na disiplina ng martial arts, hindi ba't nararapat lang na isa sa aming tradisyonal na mga manlalaban ang mapili bilang susunod niyang kalaban? Sangayon ako. Kung si Ben Izo ang susunod na palalaban mo, marurumihan lang ang walang bahid na underground battlefield. Si Ben Izo? Hoy, ano ba kayo? Wala na ba sa katinuan ang pag-iisip nyo? Masyado malayo sa katotohanan ng mga pinagsasasabi nyo tungkol sa underground battlefield. Wala pa kaming laban. Ikaw dyan, wala ka mapapala dyan kung magtatago ka lang. Magpakita ka sa lahat. Kumusta po? Sino ka? Hayaan mo siya. Ha? Ano bang ibig sabihin nito, Baki Fuma? Anong kailangan mo? Meron ka bang agawin sa akin kaya ka nagpunta dito? Hindi ko iniisip yon. Anong pakay mo dito? Kasi, kung maaari sana, pwede bang makipag-ensayo sa inyo? Mga bata, iwan niyo muna kami dalawa rito. Opo. Fuma, ano ba pumasok dyan sa isip mo?
Baka nakakalimutan mo na maaaring ako ang taong isusunod na makakaharap mo sa laban. Alam ko po yun. Pero di ba mas mainam kung makikipag-ensayo muna tayo sa isa't isa? Sa ganun, mas maaga nating matututunan ang mga galaw natin. Ibang klase ka rin, bata. Marami nga pong nagsabi. O, sige. Bakit narito kay Gary? Sino tinutukay mong wala sa katinuan? Si Gary. Ang pro wrestler na si Gary. Ang underground battlefield, ang tinuturing ng grappler na banal na lugar. Dito naghaharap ang dalawang mandirigma na naghahangad mataguri ang pinakamalakas. Walang ibang makikialam. Sariling lakas lang ang maasahan upang manig at makuha ang korona. Hindi ito tungkol sa mga inaamang na kasaysayan o tradisyon nyo. Hindi po ba, Buster? Ang galing mo, Antonio! Sinabi mo lahat ang gusto ko sabihin tungkol sa bagay na to! Hindi namin yan matatanggap! Kung simpleng palakasan lang ang labanan, wala itong pinagkaiba sa pagsasabong ng tandang at mga aso. Kung kakalimutan ng malalim na kasaysayan ng martial arts, magiging napakalaking kahihiyan ito sa lahat ng tao! Pero ang gusto ko talagang makita ay kung maglalaban niya ang mga tao na katulad ng tandang at mga aso. Ano ka ngayon? Tapos ka na ba? Mukhang ganun na nga. Kung naniwanagan na kayo, pwede na kayong umuwi. Isa lang ang gusto kong malaman. Ang susunod na lalaban ay si... Sa palagay nyo, sino nga kaya yun? Si Ben Isyo kaya? O di kaya si Master Orochi? Umalis na tayo! Ang tibay mo talaga, bata. Paano naman kasi yung martial arts training ko nagsimula sa paghampas sa akin ng tatay ko sa konkreto. Ang pinakamalakas na nilalang na si Yonjiro Fuma. Sir Ben Isyu. Pagod na ako. Ihinto na natin ito. Huh? Salamat. May natutunan din ako. Magagamit ko rin ito sa oras na makaharap ko ang ama mo. Pero Sakura, ano pa talaga ang lagay ninyo ni Baki? Ayan ka na naman eh. Ang kulit mo talaga. Di ba sinabi ko na sa'yo, umuupa lang siya sa amin? Nagmamaang-maangan ka pa. Akala mo, ubra sa akin yung denial mo. Dali, umamin ka na. Ano ka ba? Hindi ka pa ba titigil? Hoy! Matsumoto! Di ka na dapat nakialam sa amin kanina! Kanina pa siya naghihintay. Bigyan na lang nilang pinili ito kaibigan ko na sumama sa kanila. Hanapin niyo siya! Huwag tayong padalos-dalos. Hindi pa naman sigurado kung may nangyari nga sa kanya. Mas maganda kung sa school nyo lang to sabihin. Sa tingin ni Mami, mapapala ako kung sa school ako magsasabi. Ano bang nangyari, Mai? Naku, Baki! Si Sakura! Ang ganda ng hirit mo kanina. Isang pagharap ng dalawang mandirigma na naghahangad mataguri ang pinakamalakas. Walang iba makikialam. Tandang-tanda mo. Sariling lakas lang ang maasahan upang manaig at makuha ang korona. Alam mo ba, bilib na bilib ako sa ganyang mga hirit. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay mo ba ako? May kailangan ka ba sa akin? May gusto ka malaman? Hindi, wala akong kailangan. Eh ano naman ang gusto mong malaman? Ikaw na ba ang lalaban kay Baki? Eh ano naman yun kung akong lalaban? Kung ikaw nga, agawin ko sa iyong karapatan na maging susunod na kalaban ni Baki. Hindi kami papayag! Kayo na naman. Gary, sabi na nga ba't ikaw eh? Ako ang ano? Sinungaling! Alam naming hindi nagkamali ang nakuha naming balita na makakalaban ni Baki Fuma ay isang tanyag na professional wrestler. Ano? Hindi ko alam yun ah.
Huwag kang magmaang-maangan pa. Kung totoong pro wrestler nga, sigurado ko ikaw na yun. Mababagsakin ka na namin ngayon. Para kaming pipili kung sinong susunod na makakalaban ni Baki Fuma. Sandali na nga, ano pong pinabalak niyong gawin sa akin? Alam mo, nawala dahil sa'yo ang pondo namin para makapag-happening. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang. Kailangan pagbayaran ng pagkukulang sa amin ng pinakamamahal mong si Baki. Sino ba una sa atin? Hindi natin kailangan magmadali. Wag! Maawa kayo! Maki! Ang dami-dami niyo laban sa dalawa. Ganito ba pinagmamalakan yung kasaysayan ng tradisyon? Tumahimik ka! Ililigpit namin ang sumisira sa dangal ng martial art! Ah! Anong pinunta mo rito? Baki? Wala mo kung sino ka, ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Parang babae, sumigaw ah. Nabali ang buto ko! Ha? Hindi mo pwede gawin ito! Lagot ka sa amin! Humanda ka! Ikaw pala yung... Ano? Ito ba yung susunod na kalaban ni... Alice! Umalis na kayo dito! Ligtas ka na. Sige, may kailangan pa kasi akong gawin. Baki? Ha? Salamat. Kalimutan mong nakita mo. Ah! Baki! Grabe talaga. Kahit kaharap na kita ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Akalain mo pumayag ka sa ganitong laban? Kailangan kong pagbigyan ng mga tagahanga kung ano man ang gusto nila. Mag-uumpisa na ang laban ko. Ito ang kauna-unahang seryosong pakikipaglaban ko sa buhay ko. Ang laki niya lang! Hindi ko talaga inakala na darating siya. Boss Nobu, alam mo na rin pala tungkol doon. Nabalitaan ko na nga siya. Pero hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ng mata ko. Si Mr. Toba! Mukhang gulat na gulat siya. Hindi ba siya nasabihan kung sino kalaban niya ngayon? Para mismong simbolo ng mundo ng pro wrestling ang nasa harap niya ngayon. Kahit alam pa niyang si Toba ang makakalaban niya, magugulat pa rin siya. Dito kayo sa gitna! Lahat pwede, liban ng paggamit ng sandata! Mr. Toba, kayo po ba talaga si Mang Toba na umaarte sa mga palabas? Tagahangan niyo po ako mula pa nung bata ako! Ang tinutukoy mong Toba ay yung umaarte lang sa palabas. Huh? Nandito ako ngayon para sa isang seryosong pakikipaglaban. Hindi ko alam kung ikatutuwa ng manonood, pero gusto ko ipakita sa kanila ang tunay na lakas sa mga pro wrestler. Dapat seryosohin mo rin ang labang ito.
Napakalaki ng kalaban niya. Kinakailangan daanin ni Baki sa bilis para talunin ng higanteng yan. Hindi mananalo si Baki ng ganun lang. At nagsisimula na ang labanan! Isang kakaibang atake ang ginagawa ni Mang Toba! Napakabilis! Nakakatulang talaga! Sunod-sunod na talaga namang tumatama ang mga suntok na pinapaula ni Toba! Ayun na siya! Tagilid na ngayon si Baki. Hindi ka panipaniwala ang ginagawa ni Toba! Parang isang black belter na nagbibigay ng sipa! Parang heavyweight boxer na nagpapamalas ng mga suntok at hindi humihinto sa kanyang pag-atake! Ano to? Baka maging malagim ang katapusan ng labang ito ah. Kung di mo masisikmura, mabuti pang umuwi ka na lang. Hindi mo ba nalalaman? Na ang isang pro wrestler ay di na pwedeng bumalik sa pro wrestling pag lumaban na siya sa labas. Kaya hindi siya maaaring magpatalo sa laban. Ano po yun? Hindi siya pwedeng magpatalo sa labas ng pro wrestling. Ano ibig niyang sabihin? Delikado na to. Giant Devil. Ano ibig mo sabihin? Nung ika-8 beses na ako'y naglakbay patungong Amerika, yon ang tawag sa kanya sa buong Estados Unidos. At nung panahon na yon, si Toba ang pinakakinatatakutang Asyano sa Amerika. Kahit ako man ay talagang sumang-ayon din sa pananaw nila tungkol sa bagay na yon. Sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling katawan, napakabilis niyang napatunayan ang kanyang lakas. At walang humpay ang mga panalo niya sa kahit anong salihan niyang torneo. Siya ang Giant Devil. Dahil sa pagsikat niya, biglang lumabas na ang mga balita na maging ang world champion ng mga panahon na yon ay umiwas na makaharap siya. Ngunit nang bumalik siya, doon na lang siya sa pakikipaglaban na nagbibigay ng saya't aliw sa tao. Sa palagay ko, ito ay dahil sa turo ng kanyang mentor. Lumalabas kasi na lagi niya sinusunod ang sinasabi ng mentor niya. Mentor? Di yun na nagturo sa kanya. Siya si... Pero alam mo ba, na ang taong yon ay hindi naman talaga kasi basta nakakasunod palagi sa tinuturo sa kanya. Lalo na ang uri ng tao na katulad natin. Tuloy-tuloy na ang pag-atake ni Toba na parang kontrabida! Napakatindi na ang pinapakita niya lakas at galaw! Delikado na ang ating champion! Sa mukha, kailangang tirahan ko siya sa masisilang parte ng mukha niya. Wala akong mapapala kung hayaan ko lang siya sa pagkatake sa akin. Ayos! Nakalapit na rin siya! Nakatama siya sa mukha! Napakalakas talaga niya! Sunod-sunod ang tama ng kampiyon ah. Kaya lang. Sa sentido!
Kailangan gamitin ang buong katawan! Sabon! Napapasok niya ang kalaban! Aba, ang galing! Teka, nakita niyo yun? Isang roundhouse back kick yun ah. Sabi na nga ba, kumpara sa mga ibang martial artist, mas sanay siya talaga na baliwalay ng mga tama at pagdurugo ng katawan. Bakit walang epekto? Yung mga ginawa ko kanina! Ano? May matake kay Master? Isang ultimate fighter daw doon sa club. Eh kasi naman yung taong yan, nakipag-away sa isang ultimate fighter. Dapat kasi alam niya na hanggang sa loob lang na rin siya dapat lumaban. Yung mga pro wrestler talaga, hindi talaga uubra kapag totoong away na. Master, yun ang pro wrestling ang nagbibigay ng saya at aliw sa mga manonood. Kaya hindi ko yung tatalikuran kahit kailan. Pero ngayon, ang pinagdarasal ko ngayon na sana ay umabot sa inyo ay ang sasabihin kong ito. Kahit ano mangyari, dapat ay hindi magpapatalo ang isang pro wrestler sa away. Lalong kinakailangan maging malakas ang isang pro wrestler sa labas ng ring. Hindi mapapatawad ang pagkatalo ng isang pro wrestler sa labas ng ring. At ang lakas sa pakikipag-away ang magiging sandigan ng isang pro wrestler. Bakit? Andiyan na siya! Naku po! Nagwawala na si Toba! Sleeper hold! Di ba sinabihan na kita na seryosohin mo ang pakikipaglaban? Hindi lang ang isang pro wrestler sa labas ng ring. Kahit anong mangyari, hindi siya pwedeng matalo. Ha? Naku po! Hindi yata sila patas! Hindi tumatalab sa akin yan, Mr. Toba. Mautak, idinura niya ang dugo niya para mabulagan ang kalaban niya. Pinabilib mo ako sa katapangan mo sa paggamit ng sarili mong dugo sa ganong paraan. Pero 30 taon nang tumatanggap ng kung ano-anong tama ang katawan kong ito. Hindi ba sa mapapatumba sa mga ganyan lang? May epekto! Di ba si Baki? Laging sa sentro lang tumitira, pero ngayon kung saan niya tinitira si Toba. Sa laki ng kalaban niya kumpara sa kanya, hindi talaga madali na matamaan ang sentro ng kalaban niya. Mabutit na pansin niya at nagawa ng paraan para hindi siya matalo. Tinatatamaan mo na ako ngayon kung saan-saan. Kaya lang, kahit ilang milyong beses mo ako tamaan, hindi ako tatablan. Hindi ko na makayanan. Ang kanina ko pang hinihintay na mangyari. Ay, ito na! Bumagsak! Nababagsak sa unang pagkakataon si Toba! Ang galing! Dapa din ang higante! Oh, bumagsak nga ba ako? Paano niya nagawa yun? Mukha yatang patapos ng labang yan. Suplex! Iba't
Titigim niya kay Toba ang isang pro wrestling move! Naku! Hindi mo ganong kabisadong galaw na yan, ha? Alam mo bang kanina pa ako nagdadalawang isip dahil ayoko sanang masira ang kinabukasan mo? Pero napikon na ako sa ginawa mong galaw. At dahil doon, wala na ako nararamdamang awa sa'yo! Mukhang bumalik na ang dating forma ni Toba. Palagay ko, seseryosohin niya na ang laban. Hindi pa ba siya nagsiseryoso kanina? Bakit? Hindi na tumutumbayan si Toba. Hindi ka na pwedeng umatake ng ganyan dahil baliwala lang sa kalaban mo. Kumukuha lang ng timing niya para bumukas ng todo ang depensa mo. Bumagsak ka! Master, nung araw na yun, nung nakiusap akong sumali sa inyo, nung sinabi ko sa inyo na nais ko po sana mapakinabangan ng katawan ko ito para makapagbigay aliw sa mga tao. Pero bigla niyo akong sinaktan at sinigawan niyo pa ako at sinabing hindi circus ang professional wrestling. Pero sinabihan din niyo ako na kailangan ko ipagtanggol ang trabaho namin. Ang totoo, tunay na meron lang ang wrestling para makapagbigay lang ng aliw sa tao. At totoo rin na maraming wrestler na mahina lang at talo sa away. Pero sikat na sikat dahil kinatutuwa ng mga tao. Meron kakaibang liwanag si Master bilang isang wrestler na kaakit-akit sa mga tao. Yun ang hinahangaan ko kaya naisip kong sumali sa kanila. Mula na mawala si Master, nag-umpisa akong maghanap at alamin kung ano ang lakas. Kung ano ang tunay na lakas. Isa lang ang dahilan. Kahit ano pa ang gawin ko, hindi ko mapapantayan ng kakaibang sinag na meron si Master. Master, ito ang una at huli kong pakiusap sa inyo. Kahit isang beses lang, hayaan po ninyo akong lumaban bilang isang ultimate fighter. Sa 30 taon ko bilang wrestler, ayokong makaramdam ng pagsisisi. Bukod namang pa rin itong si Bakay kahit seryosohan na. Tinakaba pa ako ng batang to. Ayos na! Ano binabalak niya? Aba, ang galing ng ginawa niya! Bakit? Toma, ang pangalan mong yan ang mananatili sa isip ko kumpara sa lahat ng maraming mga world champion na nakalabang ko sa buong buhay ko sa mundo ng pro wrestling. Ang tindi talaga niya. Tapos na ba talaga ang laban? Master Dechuang, salamat sa pag-anyaya mo sa aking lumaban dito. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Grabe. Ang tapang niya. Oo. Napakatindi ng tama sa katawan ng iniinda niya. Para siyang isang mabangis na hayop na handa pang lumaban. Hindi sa sinisiraan ko si Toba. Pero kahit na malakas siya, nakakaawa na hindi talaga siya sanay sa seryoso ang pakikipag-away. At dahil sa ginawa niya, nabigyan niya ng pagkakataong makarecover ang kaaway niya. Saan ka pupunta? Hindi ako makakapayag na matalo sa laban natin. Nakatayo na ang champion! Napakatibay talaga niya ngayon! Parang sinasabi niya sa lahat na hindi siya basta pwedeng matalo ng isang technique lang! Liwanag? Anong ibig sabihin nito? Parehong pareho.
Ganyan-ganyan nung makita ko ang dakilang liwanag na naghikayat sa akin upang maging isang wrestler. Ang nakikita ko sa kanya ay parehong-pareho sa nakita ko kay Master. Tunay nga na ang batang kinakalaban ko ngayon ay ang pinakamalakas na Ultimate Fighter. Master, pinagpalad ako ng mga tagpo ng isang tao na nagmamay-ari ng kahangahangang liwanag na tulad ng nakita ko sa inyo noon. Mr. Toba! Hindi na makapaghintay ang manonood! Oo, mukhang ganun na nga! Nakapa! Mukha yatang ibabatiin na naman niya. Huwag ka nga magsaya dyan. Itigil mo na agad ang laban. Eh, ano ba problema mo? Ngayon pa lang talaga nag-uumpisa ang laban eh. Hindi nakakayanin ng tuhod niya kung gagawin niya ulit yung galaw na ginawa niya kanina. Anong sinabi mo? Nagawa ko siya kanina. Pwede ko bang maulit ito kahit isang beses lang? Ang lupit mo, Baki! Mukhang hindi siya papayag na maulit-uli yung kanina. Mr. Toba! Mr. Toba! Bakit po kayo? Ano na nangyayari? Maikli lang ang buhay bilang isang wrestler na mahigante. Dahil hindi kayang pasanin ang bigat nila ang kanilang paa at tuhod. Tingnan mo nangyari sa kanya. Mahigit 30 taon na siyang nakikipaglaban bilang wrestler. Doon pa lang, kahanga-hanga na talaga siya. Talagang iniingatan niya at inaalagaan mabuti ang kalusugan niya. Ganyan nga at bumangon ka ng bumangon. Walang ibang pwedeng gawin ang isang Ultimate Fighter kundi ang umabante. Tuloy-tuloy lang. Abante pa. Kung babagsak ka man, pilitin mong bagsakan ng kalaban. Mr. Toba, ikaw nga isang tunay at kahangahangang grappler. Huh? Kamusta ang laban? Pakinggan po ninyo! Nagpapalakpakan ang lahat na nagpakita ng paghanga sa dalawang magkatunggali ngayong gabi! Ang galing na ipinamalas niya sa atin. Ayos na yun. Alam mo ba kung bakit yung tuhod ang tinira niya? Pagbibigay galang yun ni Baki sa kanya. Ang galing talaga ng sipa mo. Walang saysay ang sipang yun. At sigurado ako na kung nakaharap kita nung mas bata ka pa, sigurado akong nabali na yung leg ko sa karate chop mo. Pero ang nakalaban mo ay hindi na yung mas batang Mount Toba. Gusto kitang pasalamatan. Binigyan mo ko ng isang marangal at kagalang-galang na pagkatalo. Huwag mo nang ulitin yung ginawa mo, ha? Paano? Baki! 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 Ibang klase talaga yung si Baki. Pinahanga talaga ako ng batang yon. Yung tuhod mo, pinatamaan niya para siguradong bumalik ang dating lakas. Kahit pa talaga namang nabali ang buto mo, inaangguluhan niya ito para mabilis ang pagaling. Pagkatapos ng siguro ng 3 buwan, babalik niya sa dating kalagayan. Talong-talo talaga ako sa kanya. Mangmang talaga. Masyado talaga maarte ang walang alam na batang yan.